Okay, good morning, good morning. Today po ay magluluto tayo ng mixed seafood Cajun pasta. Gagamit tayo dito ng dalawang kaldero. Parehas tubig ito, ang laman nito. Yung isa, paglulutuan natin ng pasta. At yung isa, paglulutuan natin ng ating seafoods. Okay, ganito po ang start natin. Bubuksan natin ang ating kalan. Ayan, papakukuluan natin itong tubig na to. Para sa ating paglulutuan ng seafoods, lalagyan natin ito ng kalating kutsaritang asin. And sa ating paglulutuan naman ng pasta, lalagyan natin ng isang kutsaritang asin. At yung paglulutuan natin ng pasta, lalagyan din natin ito ng konting mantika. Mga 2 kutsarang mantika lang. The reason po na paglagay natin ng mantika sa paglulutuan natin pasta para maiwasan natin itong magdikit-dikit. Ang pagluluto ng pasta, tingnan lang natin yung label ng pasta. Merong nakasulat doon kung ilang minuto ang kailangan mong lutuin ng pasta. Nasa sayo na kung gusto mong i-overcook o gusto mong i-al dente. Pero yung luto na nakasulat doon sa pakete niya ay eksakto yon. Katulad po ng gagamitin natin pasta ngayon, ang minutong kailangan natin dito, pagkuluyan ng tubig at saka natin nilagay yung pasta. And then mag-start na tayo magbilang ng 8 minutes. Ngayon pwede kang gumamit ng mga 9 minutes o 10 minutes. Pero yung 10 minutes dyan, overcook na yung pasta. Hanggang 9 minutes, okay pa yan. Mas masarap kasi sa pasta al dente. Ayan po, kumukulo na yung ating paglulutuan ng ating seafoods. Lalagyan po natin ito ng Cajun seasoning. Mga isang kutsaritang Cajun po ang ginamit natin dito. Unahin natin itong mussels. Itong mussels, pagbukan nito, pwede na natin siya tanggalin. At buksan natin, tanggalin natin yung isang shell, yung kalahati ng shell niya. Isang tip po, huwag po natin i-overcook ang ating mga seafoods para hindi po siya masyadong lumiit. 1 minute lang kung pagpapakulo nito, ay pwede na siyang amuin. Lalo na itong mussels, basta nagbukas yung kanyang shell, pwede na natin tanggalin sa pagpapakulo. At ngayon po isunod natin yung ating crab. Ang crab medyo matagal-tagal siyang lutuin. Kailangan natin dito at least 3 minutes. Ngayon po tatanggalin natin yung kalahati ng shell. Ganyan po. Habang hinihintay natin yung ating crab, tanggalin lang natin itong kalahati ng shell. Skim po natin yung dumi po kasi ito. Tanggalin natin ito. Ayan po, after 3 minutes, pwede na natin tanggalin sa kumukulong tubig ang ating crab. Pwede po nating hatiin ang ating crab pag lamig-lamig. Depende po sa atin kung gusto nating kalahati lang or mas gusto natin buong ilagay natin sa ating pasta. At ngayon po, pakuluan din natin ang ating shrimps at saka yung ating calamares, pinagsama na natin. Kasi pareho lang itong, dapat saglit lang ito sa kumukulong tubig. Mga 1 minute lang to, pagkulo nito, tama na. Ang reason po kung bakit saglit lang natin dapat lutuin ang shrimps at saka ang pusit. Kasi po ang pusit, pag na-overcook siya, kukunat lang siya. Pwede siyang lumambot pero matagal na pagpapakulo tapos maliit na siya. Ang shrimps po, pag na-overcook naman siya, mahirap siyang balatan. Pero pwede din kayong gumamit dito ng shrimps na balat na. Pag na-overcook din ng shrimps, lumiliit din siya masyado. Ayan po, kumukulo na yung ating tubig para sa pasta. Ilalagay na natin ang ating pasta. Medyo halu-haluin po natin para maiwasan natin magdikit-dikit. Ayan po, ready na yung ating shrimps at saka ang ating calamari. Ayan po ang ating mixed seafoods. Pagkatapos natin siyang steam. Alexa, timer 8 minutes. 8 minutes, starting now. Okay. Habang hinihintay po natin maluto ang ating pasta, umpisahan na po natin gumawa ng ating creamy Cajun pasta sauce.
Maggigisa tayo ng sibuyas at bawang. Gagamit po tayo dito ng 3 kutsarang olive oil. Maglalagay po tayo dito ng 1 kutsarang butter. Alexa, stop timer. Ngayon po luto na yung ating pasta. I-drain po natin ito. Okay, maglagay po tayo dito ng sibuyas, chopped onion. 2 maliliit na onion lang po ito. Lagay po natin yung garlic. Medyo i-brown natin ng konti yung garlic. Yan po, nag-umpisa na mag-brown yung ating garlic. Maglalagay tayo dito ulit ng Cajun seasoning. 1 kutsarita po, full. Maglalagay po tayo ng 1 cup ng pinaglagaan natin ng mga seafood. Ayan po, pagkulo niyan, ilalagay na natin ang ating gatas. Maglalagay po tayo dito ng crushed black pepper. Mga 1/3 ng teaspoon lang po. Maglalagay po tayo ng kalating shrimps cubes para medyo luminamnam ng konti yung ating niluluto. Maglagay po tayo ng dried basil. Mga 1/2 teaspoon po dried basil. Ngayon po maglalagay tayo ng kalating kutsarang cornstarch. Dinisolve natin sa 1/3 cup of water para po medyo lumapot ang ating sarsa. At ngayon po maglalagay tayo ng 1 kutsarang parmesan cheese. Kung sakali po wala kayong parmesan cheese, pwede po dito yung cheddar cheese. Ayan po, pwede na natin tikman ng ating creamy Cajun pasta sauce. Tikman po natin para malaman natin kung may kulang pa. Ayun, tama-tama lang po. At ngayon pwede na natin nilagay ang ating pasta rito. Halo lang natin. At ngayon po ilalagay na natin yung ating seafoods. Sabay-sabay na lang po natin lutuin yan. Sa stage na ito po, pwede na natin patayin ang ating kalan. Pwede po tayong maglagay dito ng yellow corn or kahit puting mais po. Make sure po kung maglalagay tayo ng mais, nilaga na siya. Make sure na luto na siya. Okay na po tayo.